Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Pakingitian naman po yung ating pong mga katabi. Sa kaliwa, sa kanan, yan. Pati po yung mga nasa likod, ngitian naman po natin. Ayan. Ayan. So kung pwede po natin silang batiin, ayan, iparanas po natin sa kanila. Bagamat napakalamig po ng panahon, ayan, ipadama naman po natin sa bawat isa yung init, ayan, ng pag-welcome po sa bawat isa. Ayan. Purihin po ang Diyos dahil narito po tayong muli sa biyaya po ng ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ayan. Sama-sama po tayo, sabay-sabay po tayong magpapasalamat sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na napakabuti mo. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy na pagsama niyo po sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Purihin ka sa lahat po, Panginoon, ang mga ginagawa niyo po sa amin. Patuloy po namin kayong nararanasan sa iba't ibang kaparaanan. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig na lagi po naming nararanasan, na lagi po naming nararamdaman. Nawa, Panginoon, ay maipadama din po namin ang aming pag-ibig sa iyo. Sa aming pong pagtaas ng kamay, sa aming pong pag-awit, sa aming pong pagsamba, ay maramdaman mo yung kagalakan. Maramdaman mo, Panginoong Hesus, na kami ay lubos na nagpupuri sa iyo. Lubos ka naming dinadakila at itinataas sa aming buhay. Nawa, O Diyos, sa aming pagsamba ngayong pong umaga, ay maparangalan po namin kayo. Sa aming pong pakikinig ng iyong salita, maparangalan po namin kayo. Sa aming pong mga panalangin, makita mo, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan, na kami, O Diyos, ay lubos na nagagalak, nagpapasalamat, at sa aming mga pagkakamali, Panginoon, nawa, O Diyos, ay linisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Ano man po yung mga dalahin, mga kabigatan, Lord, itinataas po namin ito sa iyo. Ang lahat-lahat, Panginoon, ay isinusuko po namin sa iyo. Sa aming pong pagpupuri ay wala po nawang maging hadlang. At naway madakila po namin kayo sa dakilang pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na siya lang sa karapat-dapat na tumanggap ng ating papuri at pagpuri. Patuloy po natin siyang awitan. Malaya po tayong pumalakpak. Malaya po itaas ang ating mga kamay. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw,
Hallelujah. Sa iyo lamang, O Diyos, ang dakilang papuri, ang pagsamba. Sa pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. Good morning po. Ayan, di ba? Ganun po kabilis ang panahon. February na. Ayan. So, ganun ho kabilis ang panahon, ano? Kalain nyo, nasa buwan na po tayo ng Pebrero. Hanggang ngayon, may namamasko pa. Anyway, sige po. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Sa muli po ay pagkakataon na magkasama-sama po tayo. Na-miss ko po kayo Sabi po ni Nanay Milagros, ikaw ang wala katulad po ng alam po ng pinakamarami po sa inyo, isang beses, isang buwan ay sinisikap ko po na magampanan ang aking tungkulin at pananagutan bilang District Superintendent po ng IRM Pangasinan. Kaya po, pamisa-misa nawawala rin po ako. Wag ko kayo mag-alala, bumabalik din naman. Yamang ngayon po ay katulad po ng kasanayan ng ating bansa, no? Ang buwan daw po ng Pebrero ay buwan ng mga puso. So, it signifies na sinasabi nga po ay ito ay buwan ng pagmamahal. Ayan, tingnan mo nga po yung katabi mo, mahal mo po ba yan? Ang tanong, mahal ka ba niyan? Yan. So, okay, so, yamang yun po ang ating pinag-uusapan. Mga kapatid, normal at typical sa atin as a human being na hindi lamang po tayo naghahanap ng pagmamahal. Alam niyo po, ang isa sa malaking hamon ay yung magkaroon po tayo ng katiyakan sa pagmamahal na hinahanap natin. Amen po ba? Di ba? So, minsan hanggang ngayon kahit sa mga mag-asawa, tinatanong pa, lalo na po yung mga kababaihan, hindi ko po alam kung saan nila hinuhugot, yung tanong na, mahal mo ba ako? O gano'n minsan nga, malambing pa nga po yun pero sa normal na buhay, sa totoong buhay, minsan may galit pa di ba? Mahal mo pa ba ako? Di ba? Minsan may mga ganun pa, di ba? Kaya magandang bagay po na sa umagang ito ay balikan po natin, ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan kung ang pag-uusapan po ay pagmamahal ng Diyos. Kaya po ngayong umaga, mas pinili po nating pag-usapan ang paksa po na may pamagat na ganito. Sige nga anak, please. Ito po yung pamagat ng ating, actually, security of love yan no? So, secured love in Christ. So, ano po ba ang katiyakan na meron po tayo kung ang pag-uusapan ay pagmamahal ng Diyos? So, mainam din po na from time to time ay ma-review po natin yon. Kaya nga po, sabi nga natin, in line o kaugnay sa buwan ng pagmamahal o ng mga puso. So, yun po yung ating pag-uusapan. At malinaw po at maganda po at pinakamabuti po at pinakatama po kung ang pag-uusapan ay standard ng pagmamahal, ang maging batayan at basihan po natin ay ang salita ng Diyos. Hindi po yung sabi-sabi lang. Di ba? Kasi nga po, meron po tayong kasabihang mga Pilipino, ang naniniwala sa sabi-sabi, kayo na po may sabi niyan. So, sige po, dahil po dyan, tayo po tayo saglit bilang pagbibigay galang po sa salita ng Diyos na magiging basihan o batayan ng ating paksang pag-aaral na may pinamagat nga pong secured love in Christ. So, tingnan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Meron pong
naka plus po sa screen. Sa wikang English po yan nakasulat. At pagbilang ko po ng 3, papakausapan ko po kayo. Anyway, kahit po kayo nakaisa't kasama po namin online, good morning po sa inyo, good day, saan man po kayong panig ng daigdig, kaisa't kasama po namin. Magandang araw po ng pakikiisa ng pagsamba. Kasama po namin kayo na magbabasa pagbilang ko po ng 3. So, bawat isa po, nandiyan naman po sa screen. Actually, we will read this passage in a King James Version. Okay? So, sige po. Ready? 1, 2, 3. Ayan. Yamang binasa nyo po sa English, babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, at kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Tingnan niyo po sa paanong paraan daw po, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit tayong manalangin. Ikaw po na pumayag na sa umagang ito, sama-sama kaming sumamba. At bahagi po ng aming pagsamba ay ang pag-aaral ng iyong mga salita. Pwede po ba? Buksan mo ang aming buong pagkatao, buksan mo ang aming isipan, sa liwanag at katotohanan ng iyong mga salita. At baunin po namin ito na katiyakan at salalayan ng aming pananampalataya sa bawat araw ng buhay ng bawat isa sa amin. Sa kabila ng mga pangyayari at kaganapan sa daigdig at maging sa aming bansa. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan sa magitan po ng pagsamba namin, sa pamagitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bago ka pa po maupo, pwede po bang 2, 3 na malapit sa iyo, sabihin mo, love ka talaga ni Lord. Ayan. So, sige po. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Katulad po ng alam po natin, ang aklat po ng Roma ay isinulat po ni Apostol Pablo, no? The book of Rome was written by Apostle Paul. Ito po, sa mga mananampalataya na nagdaranas pa rin po ng mga paghihirap, mga mananampalataya na nagdaranas po ng mga persecutions. Ipinaalala at ipinakilala ni Pablo ang bagsik ng kasalanan, ang bunga at ang epekto at ang kabayaran ng kasalanan. Lalo na po pagdating sa chapter 6, verse 23, ang sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po, from verse 1, from chapter 1 hanggang chapter 7, ipinakilala po ni Pablo kumbaga, ang pinsala, ang bunga, ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao nang pasimula pa lamang. Ngunit ang magandang bagay po ito, hindi po biniti ni Apostol Pablo ang kanyang presentations sa bagsik, sa bunga, sa epekto, sa parusa ng kasalanan. Yung sabi po ni Apostol Pablo, siya mismo ang nagsabi, yung mabuti na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Tingnan niyo, sabi niya, ngunit yung ayaw ko na hindi mabuti, yun yung nagagawa ko. Parang yung kwento yung kanta ni Andrew E. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Meaning, ipinipresent po ni Apostol Pablo ang epekto ng kasalanan sa kanyang pagkatao. Mabagsik po ang bunga ng kasalanan. Subalit, hindi po doon nagtapos. Ipinakilala naman po ni Apostol Pablo pagkatapos niyang ipresent yung bagay na yun, yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Actually, pagdating po sa chapter 5, sabi po niyon, ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu at ang kanyang pag-ibig sa atin.
At pagdating po ng chapter 8, ito po yung maganda. Maniwala kayo, pagka po binasa nyo ang chapter 8, napakagandang transition po nun. Makikita po ninyo, ipinakilala ni Pablo ang kasalanan, pero ipinakilala niya na si Jesucristo ang solusyon sa kasalanan. Hindi po yung mabubuting gawa po natin, hindi po yung pagsisimba natin, hindi po yung pag-aabuloy o pagbibigay po natin ng ating mga ikapo at mga handog, na madalas ko pong hinahamon kayo, sino tayo para makapagbigay sa Diyos? Sa halip, binibigyan po tayo ng pagkakataon na i-express po natin ang ating pananampalataya sa magitan ng pagbibigay. Hindi po, walang anumang kailangan ang Diyos sa atin, pero minsan ito po yung pagkakataon in response sa pagmamahal ng Diyos. At ipinakilala naman po ni Apostol Pablo na ang tanging solusyon sa kasalanang ito ay walang iba kundi si Kristo. Dahilan sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagmamahal. Ang susi lamang po, pagdating po sa chapter 6 and chapter 7, ipinakilala na ang daan at ang susi para po maligtas ang tao ay ang pananampalataya kay Kristo. At ito po maganda. Pagdating ni Pablo sa chapter 8, ito sabi niya, kung ang pananampalataya ay ginawa mo na at pinagpasyahan mo na manampalataya sa Panginoong Hesus, ito po ang magandang bagay. Pagdating mo po sa chapter 8 verse 1, ang sabi po, there is now no condemnation. Kanino? To those who are in Christ Jesus. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa katiyakang iyon? Na bagamat tayo po ay lugmok, tayo po ay talagang napinsala at walang pag-asa sa ganang ating sarili, bunga, epekto, gawa ng kasalanan na tayo naman po talaga ang gumawa, sinulusyonan po yun ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil doon, sa sandaling tayo ay nanampalataya, sabi po ng verse 1 in chapter 8, Therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang kagandahan po, binigyan niyang katiyakan ang mga mananampalataya na ang epekto, bunga ng kasalanan ay inako na po, ang parusa ng kasalanan ay inako na ni Jesus. Therefore, kung ang buhay ng kinauukulan, ang buhay ng isang tao, na ilagak niya sa Panginoong Jesus, hindi na siya hahatulan. Grabing security yung binigay ni Apostol Pablo. At hindi lang po yon. Pagdating po sa mga susumunod na mga talata, sabi po ni Apostol Pablo, ang banal na spirito, dahil wala nang paghatol sa mga nanampalataya sa Panginoong Hesus, hindi na sila hahatulang mamatay, inilagak pa ng Diyos ang Espiritu Santo sa kanila. Kaya nga po, pagdating po ng verse 26, masasabi niya, hindi tayo marunong manalangin ng wasto, ngunit ang Espiritu ang tumutulong sa atin. Therefore, we are secured in Christ. Ito pa po, we are sealed by the Spirit of God. Pagkatapos po nun, pagdating po sa verse 38, ito po yung pag-uusapan natin. Sabi po ni Pablo dyan, for I am convinced, nakasisiguro ako, nakatitiyak ako. Tingnan nyo po, in the concluding verse, pagkatapos niyang umpisahan sa security, pagkatapos niyang ipakilala ang banal na spirito na siyang naging tatak, ibig sabihin katibayan, logo po ng Diyos sa buhay natin. Pinakilala po niya kung ano ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan din po ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, makikita po natin sa ating pag-uusap ngayong umaga, mga kapatid, ay ito. IRM Ministries F1, in Jesus alone, we can have security. In Him, we have all the love that we are looking for. Ang bawat isa po sa atin, kahit po yung mga anak, ito po yung mga maliliit na anak natin, nung sila po ay maliliit at mga bata pa, pagka hindi po nila nagugustuhan yung mga ginagawa nating pagdidisiplina sa kanila, kini-question din po nila yung pagmamahal nila sa atin. Tama ba? Correct?
No, 'di ba? So ibig sabihin, kahit po yung mga maliliit na bata naghahanap po ng katiyakan ng pagmamahal, normal po sa mga tao yung bagay na 'yon. 'Di ba? So tingnan niyo po, makikita po natin na si Pablo, binigyang diin po niya sa mga mananampalataya, tingnan niya, na nakararanas ng pag-uusig, na nakararanas po ng kahirapan. May kwan po nito eh, may tag sa ganun, crisis po nung panahong ito eh. Hindi lamang po economic crisis sa buhay ng mga mananampalataya, kasama po ang persecutions. With that set up ng mga sinulatan ni Apostol Pablo, binigyang katiyakan niya na hindi lamang po kayo mahal ng Diyos. Sinelyuhan niya yung kanyang pagmamahal sa inyo. Di ba? Nasa ganong kalagayan ang mga mananampalataya ng sulatan po ni Apostol Pablo ng katiyakang ito. Ngayon po mga kapatid, sa kasulukuyang kalagayan natin, ang buhay po ng bawat isa ay mga walang katiyakan. Can you imagine, ngayon po ang Australia ay nakararanas ng wildfire. Samantalang ang Canada at Amerika, umaabot ng negative 50. Negative 50. At to the point pa nga, negative 53. 1949 o 1959 pa raw po yun huling naranasan ng Toronto o ng Toronto. Yung ganong kalamig. At ito po malungkot ang India. Matindi naman pong baha ang naranasan nila. Grabe, hindi ho ba? So sa at hindi na po tayo lalayo. Isipin nyo, hanggang ngayon, hindi pa po tapos ang issue ng flood control sa Pilipinas. With that, wag na rin po tayong lumayo. Ano po ang karanasan natin sa loob ng pamilya? Sa bahay po natin. Iba't ibang hamon din po. Meaning, sa anumang sirkumstansya, sa anumang karanasan na meron po tayo, magandang bagay po na panghawakan natin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sa gayon, hindi po tayo maligaw at hindi po tayo mapagod sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sasagutin po nating tanong ngayong umaga ay, how does Paul assures his audience of security and the love that they have in Christ? Paano po binigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinulatan o sa mga mananampalataya nung panahon nila na sa kabila ng kanilang mga karanasan, sa kabila ng kanilang kalagayan, ang pag-ibig ng Diyos ang magpe-prevail sa kanilang buhay sa anumang sitwasyon at karanasan. Kaunti lang po ang ating pag-aaralan, 5 bagay. Okay, sa mas mabilis po na paraan, pag-aaralan natin ito. Sabi po tingnan nyo po, ang mga bagay na binigyang diin ni Apostol Pablo, patungkol sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila na nakay Kristo. Una, sabi po ni Pablo, there is no power, in verse 38 sa unang bahagi po, there is no state, hindi po yung state na lugar, kundi yung sitwasyon o kalagayan. Sabi po, no creatures, walang anumang nilikha o nilalang. Sabi po, pang-apat po, is able to separate from the love of God. And panghuli po, pag-aaralan po natin, that love, we can only found and find in Christ alone. Pag-usapan po natin yung unang bahagi. Sabi po ni Pablo, magandang bagay po na makita po natin, I am convinced. Mamaya po sa ating conclusion, pag-aaralan po natin yung I am convinced. Sa ibang translations po, I am persuaded. Sa ibang, marami pa pong kahulugan yan na titingnan na lang po natin. Pag-usapan muna natin, what are the 5 things Paul discussed among his audience to reiterate, to assure them of the love of God that they have in Christ. Mahalaga po sa buong banal na kasulatan, mula po sa Book of Acts hanggang sa Revelations, makikita nyo pong paulit-ulit yung in Christ. Why? Because in Christ, we have the new covenant. So pag-aralan po natin,
There is no power. Tingnan niyo po, in verse 8, sabi po niya, I am convinced, in verse 38, sa unang bahagi nito, sabi niya, I am convinced, o sa King James nga po, for I am persuaded that neither death. Alam niyo po, ang isa sa kapangyarihan na hindi po kayang pigilan at hindi kayang solusyonan ng tao sa daigdig ay ang kamatayan. Alam niyo ho ba yun? The power of death o the power of grave ang tawag po ng Bible. Ang kapangyarihan ng libingan. Oo. Diba? Kaya nga po nung nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus sa mga patay, di ba? Sabi ni Pablo in 1 Corinthians, where, O death, is your power? Where, O sin, is your sting? For the sting of sin is death. Ang kamandag daw po ng kasalanan ay kamatayan. Pero sabi po ni Paul, I am convinced that even death, even grave, ang sabi po ni Paul, ang death daw po, ito, separation. So, wala pong anumang paghihiwalay. Ang death po kasi is separation daw po from separation of soul from his or her body. So, kahit yung paghihiwalay na yon, hindi po yun makakaapekto sa pagmamahal ng Diyos. And of course, alam po natin ang judgment. Ang death is also a judgment. Binanggit na po yun. Paghuhusga, paghuhukom ng Diyos po yan. Sapagkat sinabi na po ni Paul yon in chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death. And that is judgment. Therefore, sabi po ni Paul, I am convinced that even the judgment, even the separations. Pangalawa po, sabi po, life. Even life, is not able to separate us from the love of God. Even what life it means. Mga kapatid, sana makita nyo, kung may power ang death, ang life din meron. Kaya po sinabi ni Jesus, I am the way, I am the life and the resurrections. Napansin niyo po ba 'yan na sinabi ni Jesus kay Martha? 'Di ba? Ako ang pagkabuhay, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. So, even life, alam nyo, kung minsan parang hindi natin ma-appreciate ang life, that there is power on it. Why? Because life, especially in human being, speaks about the breath of God. Hello? Diba? Paano po nagkaroon ng buhay ang tao? Sa magitan ng hininga ng Diyos. Ito po, para po mas ma-appreciate natin. Sabi po, ang buhay, ay nagmula sa Diyos. Kaya po ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa mga tao. Kanino daw po tayo dapat matakot? Sa Diyos. Na na kaya kang dalhin sa impyerno. Oo. So, kahit po yung katabi mo, huwag kang matakot dyan. Kahapon po sa usapang lalaki, may nagbiro po yung, sabi siya, kasi puro lalaki naman di ba? So, sino ho matapang ng mga kalalakihan dito, taas ang kamay. Wala, ilan po yung nagtaas ng kamay. Sabi po nung pangalawa, sino po ang hindi takot sa asawa dito? Taas ang kamay. Dumami yung kwan. Medyo mas nadagdagan naman. Nung ang tanong na po sinong masunurin sa asawa? Lahat taasa na ng kamay. Di ba? Kahit asawa mo, hindi apektado. Kung ang pag-uusapan ay pag-ibig ng Diyos. Pangatlo po, sabi po, even angels. When we talk about angels, we are talking about heavenly creatures. Kaya nga po tingnan nyo si Michael, the archangel, di ba? Sabi niya hindi siya nakipagtalo kay Satanas nung kinukuha yung bangkay ni Moises. Sa halip ginawa
ni Michael, the archangel, the Lord rebukes you. So ibig sabihin mga kapatid, there is power in the heavenly realms. Kaya nga po nung nanalangin si Daniel, mga kapatid, di ba? Ang sabi ng Lord kay Daniel, o ni Michael kay, ni Gabriel, Messenger Gabriel kay Daniel, sabi niya, the first day you set yourself, yung unang araw na itinalaga mo ang iyong sarili para manalangin, tinugon ka na ng Diyos. Ang problema, sabi niya, nabinbin ako. Bakit? Bakit? May pumigil sa akin. Buti na lang, may backup ako. Sino ang backup niya? Si Michael the Archangel na siya ang nakipagdigma, si Michael the Archangel. Pero tingnan niyo, ibig sabihin, there is power and forces in the heavenly realms. Kaya huwag tayong basta bibitaw sa ating mga pananalangin. Kasi ang mga pananalangin, pakikipagbaka din po yan. Pero sabi niya, kahit na ang mga angels, tandaan po natin, there are two kinds of angels. The angel of God and the fallen angels. But even so, actually, ito po yung mga fallen angels. Hindi po yan principles, principalities po yan. Sige nga na. Pangapat po. Principalities po yan, di po yan principal o principles. Principalities po yan. Tingnan niyo po ang sabi po ni Paul, balikan lang po natin. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angel, nor principalities or powers. Doon po natin kinuha yung natin. So power of death, power of life, power of angels, power of principalities. Yung principalities po dyan, kumbaga, parang sa heavenly realms, meron pong mga tinatawag na assigned territories. Halimbawa, meron pong assigned principalities within San Jose. May assigned principalities, may ang tawag po dyan, the spiritual hierarchy of powers. May naka-assign po si Satanas, kaya po si Satanas, meron din po siyang connection. Yun po ang kagandahan. No? Kaya po ang akala nung iba, si Satanas nakakaalam ng lahat ng bagay. No, mas high-tech lang po yung kanilang communications. Parang mga din po, mga government, di ba? May mga provincial, may municipal, may regional, di ba? Tapos may national. So same is true with the spiritual forces. But even those powers, sabi po ni Paul, I am persuaded that those powers are not able to separate us from the love of God. Pangalawa po, hindi lamang po powers ang sinabi po ni Paul. Pangalawa, sabi, no state. Walang anumang kalagayan sa buhay ang po pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos. Sabi po niya, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, or powers, tingnan niyo po, nor things present, or things to come. Sa pag-aralan po natin, bakit creations? Tingnan niyo po yung sabi po niya, nor the things present. Ngayon, yung buhay po natin sa kasalukuyan, kung may sakit ka man, malabo man ang mata mo, masakit man ang tuhod mo, hindi po yan makakaapekto sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Wala ka mang pera ngayon. Marami ka mang pautang o ikaw ang may utang. Di ba? Ang sinabi po sa things present speaks about at hand, impend, or at the moment. Ayan. Natutulog ka man habang nagpipreach si pastor. Wala ring epekto yun. Love ka pa rin ng Lord. Basta wag ka lang maghihilik. Kasi baka maistorbo mo yung katabi mo. Ha? So, yun lang naman ang kasunduan natin. Hindi lamang po yun. Sabi po, things to come. Ayan. So, mas maganda po yung
pagkukumpara nito patungkol sa things at the moment at sa things to come. Yung anxiety daw po, anxiety is things that is at present. Yung i-enroll mo yung anak mo ngayon, wala kang pang tuition. Ayan. Yung worry is yung darating na yung maniningil mo. Ayan. Darating na yung parcel mo. Wala ka pa rin pambayad. Ayan. So, yun po, yung things to come is worry. Even those anxieties, even those worries, sabi po ni Paul, I am convinced that those worries and anxieties are not able to separate us from the love of God. Tingnan po natin, hindi lamang po no state, kundi sabi po sa verse 39, no creatures. Ano ibig sabihin? Tingnan niyo po, sabi po ni Paul, for I am convinced, for I am persuaded. Tingnan niyo pa, sa verse 39 na po tayo. Sabi naman po niya, sa verse 39, nor height, nor depth. Ano po ba yung height? Height speaks about the mountains. Ano ho ba mga meron sa bundok? Lahat ng mga uri ng halaman at hayop, lahat ng nilikha. Hindi lang po yon. Sabi po, maging ang kalaliman. Ano ho bang kumakatawan sa kalaliman? Di ba? It speaks about ocean, speaks about seas, speaks about rivers. Pero alam nyo po ba, hindi lang po pala yon. Kung ang pag-uusapan po natin is yung depth. Nakakatuwa po talaga pag pinag-aralan nyo ang Bible. Ito po natuklasan ko. Height speaks about elevated, altitude, or high things. Ito po pala ang nakakatuwa pag pinag-aralan mo yung height o high. Tingnan niyo po Sabi po, it's about the things that you don't understand. Grabe, no? Galing talaga ng pagka pinag-aralan mo. Kahit yung mga bagay na hindi mo naiintindihan, yung mga bagay na hindi mo nauunawaan. Kaya pala ang turo ni Lord kay Jeremiah, di ba? In Jeremiah 33:3. Di ba? Ano sabi ni Lord kay Jeremiah in Jeremiah 33:3? Ask of me, di ba? And I'll show you things you do not know. So yun po yung sinasabing height. Ano po yung depth? Ito, deep things, mystery, profundity. Grabe, ano sabi ko? Kuminsan, kaya po wag nating basta na lang kukunin ang mga sinasabi ng Bible on its literal word. Pag-aralan po natin. At sa pag-aaral po, yung mga bagay po pala na hindi natin maarok, ayan. Kaya po pala yun, di ba? Malalim. Malalim mag-isip to. Ayan. So, ibig sabihin, may mga bagay na hindi po talaga natin maintindihan. At sabi po, even those things that we don't understand are not able to separate us from the love of God. That is in Christ Jesus. Tiningnan ko po yung word na able. So, pang-apat po, na binigyang pansin ni Pablo para bigyang diin sa kanila kung ano po yung para po mabigyang katiyakan sila ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. That even yung no powers, no state, no creatures is able to separate us from the love of God. Tingnan niyo po yung able po, can, could, may, might. Ano ibig sabihin? Mga posibilidad ng buhay. May posibilidad na yumaman ka. Kahit yung pagyaman, yung posibilidad na yon. Grabe po pala, no? Pagka pinag-aralan nyo lang talaga ang salita ng Diyos. Yung able po na yun, speaks about can, could, might, may. All the possibilities. Pero on the other side, all the possibilities on the negative side din.
pwedeng malugi ka sa negosyo, pwedeng bumagsak ka sa pag-aaral. Even all those possibilities. Grabe, ano, sabi ko, grabe ka, Lord. Even those negative experiences. Sabi po. Yun yung word na able. Pero tiningnan ko po yung separate. Ano yung word na separate means? To place between, to go away, to depart. Tingnan nyo pa ang kagandahan, ang wonder po nito. Kung minsan hindi nyo po ito ma-appreciate. Tingnan nyo, nakakatuwa. Hindi ko na po sasabihin yung mga pangalan. Pero di po wala tayo nakakaranas ng, may mga panahon na nanlamig na tayo sa ating pananampalataya. At may mga panahong hindi na tayo talaga nagbabasa ng Bible. May mga panahong hindi na talaga tayo sumasamba. Pero pansinin ninyo, isang tawag mo lang sa Panginoon, balik ang lahat. You know why? Merong illustration po dyan eh. Lumayo man tayo sa Diyos, sinusundan pa rin niya tayo. At sa isang pagpapasya mo lang ng pagbalik, nandyan na siya agad. So, ibig sabihin, even the place in between, the Lord is following us. Parang wala man lang epekto sa bawat isa sa inyo. Na parang, ano ngayon? Parang, mga kapatid, if you are in my place, you will be amazed. At ito po ang naging response ko sa bagay na yan. Lord, sino ako para habulin mo? Di ba? Sa dami nating kapalpakan, sa dami nating kahinaan. Pero the Lord is still following us. So that when we decided to return and to come back, it's just a prayer away. Panghuli po, sabi po, yung love of God. Ano ba yung love of God? Pag atin translate po natin yan, sa original translations po yan nga po ay agape, agapao, which is, ito daw po ibig sabihin yan, unconditional. Ang ibig sabihin daw po, unfathomable. Ang ibig sabihin daw po niyan ay in spite of. Imagine that love of God. Sabi po ni Paul, no powers, no state, no creatures is able to separate us. From what? From the love, from the agape, from the agapao. Meaning, in spite of. Pero ito po ang susi. At ito po ang key verse. Sabi po ni Paul, no powers, no state, no creatures is able to separate us from the love of God. Pero where can we found that love of God? Hello, kanino po natin makikita yung pagmamahal na yon? Hello, kanino? In Christ. Last Friday, sa amin pong tawag doon, life group. Tingnan nyo po, nakakatuwa po na kung paano in-arrange ng Diyos ang kanyang mga salita. Pag binasa nyo po ang John 10:10, sabi po sa John 10:10, sa unang verse dito, ako ang pintuan. Sino mang hindi dumadaan sa pinto, ano daw po? Magnanakaw. Oh. Therefore, ang susi para maranasan at manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, sino? Hello, sino? Si Jesus. Oh. Question, si Jesus ba talaga ang sentro ng buhay natin? Oh, yun lang. No powers, no state, no creatures is able to separate us from what? From the love of God. And that love of God, kanino po natin masusumpungan? Kay Jesus. Therefore, sabi mo sa katabi mo, connect ka kay Jesus. Sabi mo,
O kaya naman, kung sabihin natin, nakakonect ba talaga tayo kay Jesus? Si Jesus ba talaga ang sentro ng buhay natin? Why? Tanging si Jesus ang susi upang sa anumang sitwasyon ng buhay, makatiyak po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan niyo po, sabi po, in Christ Jesus. Tingnan niyo po, sabi, kaya po pala si Paul, tingnan niyo sabi ni Paul in Galatians 2:20. Sige nga, anak, go. Galatians 2:20. Pakibasa niyo nga po. Ready, go. Tingnan niyo po ipinakilala ni Paul, kaya po pala sabi ni Paul is the love of God that is in Christ. Tingnan niyo po, kaya sabi ni Paul, I have been crucified with whom? With Christ. Tingnan niyo po nevertheless I live yet not I, but sino? Christ. Which I now live in the flesh, I live by faith. Kangino daw po? In Christ din po yan, to the Son of God. Si Jesus pa rin po yan. Anong ginawa ni Jesus? Who gave Himself for me. So, sino po ang sentro ng buhay ni Paul? Si Jesus. Therefore, sabi niya, I have been crucified with Christ. Meaning, His total and His complete identity is in Christ. Pangalawa po, ang sabi po niya sa mga taga-Epeso, in Ephesians chapter 5, verse 2. Pakibasa niyo po ulit. Ready, go. Tingnan niyo po, di ba? Sabi po, and walk in love as Christ also had loved us. Di ba? Therefore, at ito po ang sabi ko nga po, isa sa pinaka-paborito ko po talagang talata sa Bible. Ayan. Kung meron pong isang nag-stand out, isa po ito sa talagang paborito kong talata. Romans 5:8. Ito po yung sinabi ni Paul. Pakibasa niyo po. Ready, go. Tingnan niyo po, kahit saan bumaling si Paul, ang sentro ng buhay niya, sino? Why? Tingnan niyo po, pagka mineditate niyo po, sa ibang translations po kasi yan, especially sa Tagalog, sabi niya, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailan daw po? Nung tayo'y makasalanan pa. Anong ginawa ni Jesus? Si Jesus ay namatay para sa atin. Grabe, tiho ba? Therefore, ano ang reason para hindi natin gawing Panginoon si Jesus sa buhay natin? Yamang sabi po ng John 10:10, ako ang mabuting pastol. Tingnan niyo pa, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang sarili para sa mga tupa. Tingnan mo nga po yung katabi mo, mukha bang tupa o amoy kambing? Di ba? So, sabi po ni Jesus po yun, in John chapter 10, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol. Ano daw po ang ginagawa ng mga bayaran? Tumatakas sila. Tumatakas. Ito daw po ang ginagawa ng bayaran. Walang malasakit sa mga tupa. Kaya sa ating pong pagtatapos, ito po maganda. Tingnan niyo po, Paul was persuaded. Ano ibig sabihin nung sinabi na yan? Sige nga, anak. In conclusion, tingnan niyo, hindi mo na yan. Wala ba? Yung verse 38 lang po. Tingnan niyo po, sabi, Paul was persuaded. Pinag-aralan ko po yung word na I am persuaded. Tingnan niyo po, tiningnan ko po siya sa iba't ibang translations. Sa iba't ibang translations, makikita nyo po, makatutulong po na maintindihan nyo ang isang bagay o isang salita sa Bible
pag tiningnan nyo po yung iba't ibang translations, tingnan nyo po ang pagkaka-translate po, for I am persuaded, sa King James po yan. Tingnan nyo po, pagdating po sa ISB, for I am convinced. Pagdating po sa ESB, for I am sure. Tingnan nyo po sa Tagalog po siya, sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Sa ibang Tagalog naman po, ako'y nakatitiyak. Ibig sabihin, sinasabi ni Paul with all certainty, with all assurance, with all security, na ano? That no one, nothing, nobody is able to separate us from the love of God. Kaya tama po si Paul nung sinabi niya sa verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ. Tanong, sinong na sentro ng buhay mo? Si Kristo pa rin ba talaga ang sentro ng buhay mo? At kung si Kristo talaga ang sentro ng buhay mo, mga kapatid, kahit naghihirap ka, kahit may sakit ka, kahit marami kang pagsubok sa buhay, kahit na iba't ibang mga hamon ang nararanasan mo, hindi nun kayang apektuhan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya nga po, actually, yung 38 to 39 is just reiterations of what? Ayan, so as in closing, eto na po tayo. Verse 35 to, sige nga anak, last verse na po tayo. Ayan, verse 35 to 37. Pakibasa nyo po. Ready, go. Tingnan nyo pa Ayan. Yung 38 to 39 is a macro. Di ba? Yung mas malawak na pagtanaw. Pero pagdating po sa 35 to 36, micro. In-specify na ni Paul na ano? Who shall separate us from the love of Christ? Sa Tagalog po, mas maganda po nating mapakinggan po yan. Sa Tagalog, yung verse 35. Tingnan nyo po, pakinggan nyo pong mabuti ito sa Tagalog. Nakalimutan ko lamang po, pero nakaplano po yun sa, sa Tagalog. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Alam niyo ho ba, na daming bansang nagdidigmaan ngayon? Pero kahit anong digmaan na yan, sabi mo, tingnan niyo pa ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, tribulations po ito. Mga paghihirap po ito. Sabi po, pag-uusig, persecutions. Kasi nga po ang context ng mga tawag doon, ng mga mananampalataya nung panahong ito ay sila po ay pinag-uusig. Sila po ay nasa crisis. Tingnan niyo pa, ang pagkagutom, di ba? May famine din po nung time na to. So sabi po ni Paul, ang kahirapan, di ba? Ang panganib o kamatayan. Kasi ang persecutions po nung time na to ay pinapatay po ang mga mananampalataya. Hindi po basta persecutions lang na kinakantsawan. Hindi po. Pinapatay po. Hindi lang po basta pinapatay. Pinapahirapan muna bago patayin. Kita nyo yung konteksto na yon. So, nire-reiterate po ni Paul na kahit po yung kamatayan, ayon sa nasusulat, sabi niya, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Pero sa verse 37, sabi niya, hindi. Sa lahat ng ito'y tayo lalong higit pang magtatagumpay. Sa paanong paraan? Sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. The prevailing not only thought, kung may mas malalim pa po sa the prevailing idea, the prevailing concept na sinasabi ni Paul, sa anumang karanasan mo, mananatiling may katiyakan ka sa pagmamahal ng Diyos kay Kristo.
Kaya po mga magulang, mga kapatid, mga anak, mga kaibigan, kahit kailan, hindi naging kalugihan na ang buhay po natin, isuko natin kay Jesus. Ang seguridad, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ay walang iba kundi kay Kristo. Ngayon, sabi po, kung hindi si Kristo ang sentro ng buhay mo, dalawang bagay. It's either ikaw ay magnanakaw o ikaw ay ninanakawan. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa John chapter 10, ako ang pintuan. Ang hindi dumadaan sa pintuan ay magnanakaw. So, mga kapatid, sino ang pintuan ng buhay mo? Sino ang pastol ng buhay mo? Nothing, no one, nobody, no experiences is able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Magandang umaga po at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Ang magandang bagay po mga kapatid, sa pagkakataong ito, tayo po ay magdaraos ng banal na hapunan. At ang kagandahan po, ang banal na hapunan ay muli pong magpapapanariwa sa atin, muli pong magbibigay katiyakan sa atin sa ginawa ni Kristo para sa atin. Di ba? Napakagandang, kumbaga, response po natin ito. After knowing, understanding, the love of God that is in Christ Jesus, ngayon naman po ay darako tayo sa communion. Wherein ang essence po talaga ng communion, ang sabi po ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So, nakamamangha po ang Diyos. So sa pagkakataong ito, tatawagin ko po ang aking mga kasama dito sa unahan. Kilala nyo naman kung sino kayo, ang ating mga predikador at ang ating council boyet para po makatuwang po natin sa atin pong gagawing pag-aalaala ngayong umaga. Samantalang yung mga kasama ko po ay umaakyat, ilang mga paalala lamang po ang nais ko pong banggitin sa bawat isa. Ang sabi po, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pakinggan niyo po ito. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Pwede po ba tumayo tayo lahat saglit? Habang tayo po ay nakatayo, pwede po bang siyasatin natin ang ating mga sarili sa pagkakataong ito? Una, si Jesus ba talaga ang sentro ng buhay mo? Si Jesus ba talaga ang Panginoon ng buhay mo? Kung si Jesus talaga ang sentro at Panginoon ng buhay mo, so be it. Ang tanong naman pong pangalawa, may mga kasalanan pa rin ba na hanggang ngayon hindi mo pa rin binibitawan? May mga kasalanan pa rin ba na hanggang ngayon hindi mo isinusuko? Ito po, magandang paalala. May mga tao pa rin po ba na hanggang ngayon hindi mo pinapatawad? Sige po, yuko lang po kayo, pikit lang po kayo. Hanggang ngayon, may mga tao ka pa rin ba na kinikimkim sa puso mo? Hanggang ngayon, nakatali pa ang puso mo sa pagpapatawad. Ang essence po ng gagawin po natin is the picture how Jesus redeemed us from our sins. So ngayong umaga, kung natitiyak mo na si Jesus na ang Panginoon ng buhay mo, so be it. Pero baka sakali lang po, baka sakali. May mga tao na hanggang ngayon, nakagapos pa sa puso mo kasi hindi mo mampatawad. Or the other way around, may mga taong alam mong ikaw ang nakasakit, pero hanggang ngayon, nagmamatigas po tayo. Ayaw po nating magpakumbaba at humingi ng tawad. Lord, payagan mo po na sa umagang ito, maging karapat-dapat po kaming pare-pareho. Huwag mo pong payagang alinman sa nabanggit, panghihina, pagkakasakit o kamatayan ay maranasan ng bawat isa dahilan sa paglapastangan po namin sa mga elemento, bunga
ng kawalan ng pagpapasya na gawin namin ito ayon sa iyong panuntunan. Ipinapahayag po namin ang sama-sama naming paghingi ng tawad sa mga kasalanan at mga karumihan. At payagan mong ang bawat isa maging karapat-dapat. Kalaki po nito ay ang pagtatalaga po ng mga elemento. Basbasan at pagpalain mo ang mga elemento na aming pagsasalusaluhan ngayong umaga. Pagpalain mo ang tinapay, simpleng tinapay. Pagpalain mo ang inumin, simpleng inumin. Pero sa pagkakataong ito'y sumisimbolo at kumakatawan sa katawan ng aming Panginoong Yesus at sa dugo ng aming Panginoong Yesus na siyang naging pantubos at pambayad ng aming mga kasalanan. Payagan mong ang sandaling ito maging kalugod-lugod din po sa iyo. Magbigay karangalan at kalwalatian din po talaga sa iyo. Basbasan mo po ang bawat isa sa aming pagsasalo-salong ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
namin ng tinapay, simpleng tinapay. Hawak po namin ng inumin, simpleng inumin. Pero sa pagkakataong ito ay sumisimbolo sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Siya po ay pinahirapan, binugbog upang maganap ang sinasabi ng iyong mga salita na nagsasabi. Sa pagitan ng kanyang latay at sugat, nagsigaling kami. Sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, lumabas ang dugo at ito'y dumaloy at bumulwak nang siya ay sibatin sa tagiliran. Dugo na naging panlinis, pantubos, kabayaran ng aming mga kasalanan. Payagan mo po ang pagpapala at biyaya maranasan ng bawat isa sa amin. Yamang sinika po namin sa ilalim ng iyong biyaya. Gawin ang kanyang tagubilin, ang kanyang sabihin sa kanyang mga alagad. Gawin ito bilang pag-aalaala sa Kanya. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon ay binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, buong pagpapasalamat po nating tanggapin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, buong puso, may paggalang, may kasiyahan. Sama-sama po nating tanggapin ang inumin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po, ikinararangal at ikinasisiya po namin na sa umagang ito kami po ay magsalo-salo, papanariwain sa pagitan po ng iyong mga salita, papagtibayin sa pagitan po ng aming pagsasalo-salo. Ang dakilang pag-ibig mo po sa amin ng iyong ibinigay ang iyong bugtong na anak para sa amin. Akayin po nawa kami ng katotohanan at karanasang ito sa patuloy na pagsisikap sa ilalim ng iyong biyaya, mabuhay sa kabanalan, mabuhay sa katuwiran, mabuhay na sinisikap na sa lahat ng bagay, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Ang buhay ng bawat isa, magbigay karangalan at kalwalatian sa iyo. Pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sige po, patuloy po natin sambahin po ang ating pong Panginoon sa pagitan po ng ating pong pagbibigay na sa panahon na po tayo ng ating pong pagbibigay po sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, dyan lang po kayo sa upuan, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka namin amang pinaparangalan sa pagitan po ng aming pagbibigay ngayong umaga. Ito ay patunay na ikaw po talaga ang aming Diyos at patunay na makikita mo sa aming puso ang iyong pagmamahal sa amin at ang pagbalik namin sa iyong kabutihan po sa amin. Nawa po, Ama, masumpungan sa bawat isa sa amin ang puso namin
na mayroong kagalakan at kasiyahan sa pagbibigay sa iyo. Kaya Lord, patuloy ka namin pinupuri. Salamat po sa pagpapala mo sa bawat isa. At ngayon, maibalik po namin sa iyo ang nararapat na para sa iyo sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Purihin ka, Ma, in Jesus' name. Amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid para sa ating pong panalangin pastoral. So lahat po tayo na narito po ngayon, kung kayo po meron pong mga tanging kahilingan sa Panginoon, maaari po ninyong itaas ang inyong kanang kamay as a gesture po ng inyong pong lubusang paglapit sa Diyos sa umaga pong ito. Sa may mga pagpapasalamat din po. Tayo po'y sabay-sabay na lumapit at lumalangin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat po ng mga mabubuting bagay na iyo pong ipinaranas sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga bawat araw na kami po ay sinasamahan. Iniingatan mo, Panginoon. Pinagpapasalamat po namin sa buong isang linggo. Hindi mo po kami iniwan, hindi mo po kami pinabayaan. Naranasan namin, Panginoon, ang mga pagpapagaling mo sa aming mga sakit at karamdaman. Naranasan namin, Panginoon, na tinugon mo po ang aming mga panalangin. Naranasan po namin, Panginoon, na kami po ay patuloy na pinagkalooban mo ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pinagtagumpay maging sa mga iba't iba pong pagsubok sa buhay. Katulad po ng mga napakinggan po namin ngayon, Panginoon, we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Maraming pong salamat dahil sa iyo, Panginoon, meron po kaming pagtatagumpay. At sa mga napakarami pa pong dakilang bagay, Panginoon, na hindi po namin kayang isa-isahin sa umaga pong ito. Ang lahat po ng ito ay amin pong ipinagkakaloob sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming pagpupuri, ang aming pong taus-pusong pasasalamat, Panginoon, for your faithfulness, for your love, Panginoon, na lagi pong nananatili sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa oras din po na to, kami po ay patuloy na nagpapasalamat. Sinasamahan po namin ang aming mga kapatiran sa pagpapasalamat sa kanila na nagsipagdaos ng kaarawan ng kanilang mga buhay. At sa mga kapatid din po namin na mga mag-aasawa na sumapit din po sa anibersaryo ng kanilang kasal. Panginoon, salamat po kasi po nung mga nakaraang taon, ikaw po ang gumabay po sa kanila, pinagpala mo sila, Panginoon, sinamahan mo po sila, Lord God,
hindi mo po sila pinabayaan. Kaya nga po sa panibagong taon ng kanilang buhay ng pagsasama, nawa po Panginoon, mas lalo pa po, mas higit pa kung ano po yung ginawa mo po sa kanila nung nakaraang taon, mas higit pa po doon aming Diyos ang iparanas mo po sa panibagong taon ng kanilang buhay at sa panibagong taon ng kanila pong pagsasama. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong dakilang kapangyarihan. Maranasan mo po nila, Panginoon, na patuloy mo po silang pinatatatag sa kanilang mga pananampalataya. Mas maranasan po nila, Panginoon, na sila po ay lagi pong nag-enjoy, na sumusunod, naglilingkod, at nagtitiwala po sa iyo. At Lord, dalangin namin na ang mayamang biyaya at pagpapala mo po ang patuloy na pasaganain mo po sa buhay ng aming po mga kapatid na to. Sa oras din po na to, nakikita mo po ang ilan po sa aming mga kapatid na nakataas ang kamay sa iba't iba pong kadahilanan, sa iba't iba po nilang kahilingan. Ikaw naman, Panginoon, ang nakakaalam po nun. Hayaan mo po na habang nakataas po ang kanilang mga kamay, Panginoon, Lord, ayon po sa iyong biyaya, ayon po sa iyong karunungan, ayon po sa iyong kapangyarihan, ipatanggap mo po, Panginoon, ang anumang pong kahilingan ng aking pong mga kapatid na naririto po ngayon na nakataas po ang mga kamay. Kung ito man po'y kagalingan sa kanila pong mga karamdaman, Lord, ipagkaloob mo po, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Kung mga may suliranin man po sila, alam namin, Lord, na ikaw po ang nagbibigay ng kalutasan. Kung meron man po sila, Panginoong, mga iba't ibang pinagdadaanan, sa iyo pa rin pong makapangyarihang kamay, amin po itong pinagkakatiwala. At amin pong inaangkin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ikaw po, aming Diyos, ang kakatagpo ng lahat po ng kanila pong mga pangangailangan. Marami pong salamat. Sa oras din po na to, patuloy naming idinadalangin maging ang aming barangay. Lord, pagpalain mo po ang aming barangay, ang lahat po ng kawani ng aming barangay sa pangunguna po ng aming pong kapitan. Hayaan mo po, Panginoon, na ang kapayapaan, kasaganaan, kagalakan, at higit sa lahat, ang patuloy mo pong paghahari, Panginoon, ang maranasan ng Barangay San Pedro. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy po kami nagtitiwala na sa anong pong ginawa namin paglapit sa iyo. Ang sabi mo po sa iyong mga salita, kailanman po, hindi mo po kami bibiguin. Amin pong inaangkin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang katugunan ng aming mga panalangin. Sapagkat ang sinasabi ng mga salita, tumawag kami sa iyo, ikaw ay tutugon. Dakilang bagay, Panginoon, ang ipapahayag mo sa amin, mga bagay na hindi po namin kayang unawain. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo po lamang sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Opo, Ama, yan ang patuloy at palagi at di kami magsasawang sabihin. Tanging sa iyo, para sa iyo at sa iyo lamang po talaga ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Lakip din po ang pakiusap, Ama, sa aming pasamantalang pagtatapos. Pwede po bang igawad mo ang iyong basbas at pagpapala kami na naririto sa bulwagan? Sila nakisat kasama po namin online. Sa pagtataas po ng kamay ng iyong anak, mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mabagpa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan pa kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po. Bye.
participant please para po sa ilang mga reminders, announcements, greetings po. Ayan, good morning po sa bawat isa. Tayo po ay nasa panahon po ng mga announcement. Pero ayun, marami pa akong nababasa na ang tagal daw pong matapos ng January. So ito na po yon, tinapos na po dahil ngayon po ay February 1 na po. Pero balikan po natin yung January, ayan. Alam niyo po ba na tayo ay nagkaroon po ng 16 na bisita sa buwan ng January. Ayan, pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Ayan. Hindi ko na po maiisa-isa kung nandyan po ba yung 16 na yon, pero ayan, yung iba daw po ay nandito, nagpapatuloy, at ang maganda pa po doon ay yung mga invites na yon ay nag-invite na din po. Ayan, sige po. And ngayon po ang attendance po natin, ang adult po ay 151. At ang mga bata po natin ay 64 na nasa baba. Hindi pa po kasama yung bilang ng mga batang hindi bumaba. Ayan. And ayan, ngayon umaga po ay salamat sa Panginoon dahil meron po tayong mga bisita. Ito po yung sinabi ko na yung mga invite nung nakaraan ay nag-invite na din po sila. Ayan, akin po wini-welcome. Pag tinawag ko po ang pangalan, pwede po ba tumayo po kayo para makita po kayo ng ating kapatiran. Ayan, akin po wini-welcome si Sister Malu Villegas, Sister Hobita Alpencio. Yan, pwede po ba tumayo? And hindi ko po alam kung sister to o brother, Fuji po, kung di po ako nagkakamali. Ayun, si Sister Fuji. Ayan, God bless po sa inyo at nawa po ay makasama po namin kayo sa mga susunod pa po na linggo. Ayan, so wala pong uuwi nang hindi po nakakamusta ang ating mga bisita. Ayan, sige po. Ngayon po, kung may napapansin po kayo sa labas, ayan, may tarpaulin po ito doon sa labas. Akin pong tinatawagan ang finance head ng IRM F1 para mas maipaliwanag po ito sa atin. Ayan, akin pong tinatawagan si Brother Crisal de Chu. Ayan po, naglagay po tayo ng box dyan para po sa pledge. Yan po ay gagamitin natin sa mga special projects natin. At ang priority natin kasi yung lupa na maayos po natin. So, actually pang 2 years po yan eh. Kung hindi natin kakayanin hanggang tatakbo siya ng 2 years kasi hinintay pa naman natin yung ng gobyerno na magkaroon ulit ng amnesty. So, bahala na si dyan sa pag-aayos. Bahala na rin siyang magkabono sa kulang. Si Ate Lani. Actually po kailangan talaga natin na makaipon tayo ng pampondo natin. Dahil yan po gagawin pa po natin yan, yung sa gilid. Para maisarado na po natin yan, maayos natin yung loob. Pati makapagawa ng additional na 2 aircon kasi parang hindi na po kaya nung 4 na aircon. Dahil naka-ready na rin tayo para dun sa mas maraming aaten. Okay po? Okay. Ang dami niyong pumalakpak, parang parang mapupuno ka agad yun Sige, pag-pray po natin na mapuno ka agad. Ayan, salamat po. Huwag po kayo mag-alala dahil nauna na pong pumirma si Finance Head doon. Makikita niyo na po yung pangalan niya doon. Ayan. And ipapagpapatuloy ko po ang mga announcement po natin. Magkakaroon po ng teachers training. Ito po ay gawain ng Bulacan District 1. Teachers training, ito po ay sa February 7. May registration po itong 250 pesos dahil ito po ay may kasama ng snacks and lunch. So, patuloy pong ina-encourage ng ating diakonesa sa mga nagnanais po na makatuwang po namin sa pagtuturo po sa ating mga bata sa Sunday School, sa mga extension classes. Ayan, welcome po kayo. Magsabi lang po kayo sa ating diakonesa na, Jack,
sama ako sa training. Ayan. And ayun, para makasama din po namin kayo sa pagmiministeryo po sa mga bata. And then, wedding anniversary offering. Ito po ay February 15. Ayan, para po ito sa lahat ng mag-aasawa. Ayan. And LCC meeting, alauna po ng hapon, lahat po ng LCC member ay babalik po kayo ng alauna para po sa ating meeting. Ayan. And meron pa po. Sorry po, natabunan na po. Ayan, sige po. Ayan. Para naman po sa announcement ng LAM Department, ayan, February 7 po ay magkakaroon po ng song leader screening. Ayan, sa mga nagnanais naman po ngayon na makasama po namin sa pagpapaawit, ayan, sa mga kinakatok ng Lord ang inyong mga puso na magpaawit din po at may tinatago po kayong mga talento dyan. Ayan, February 7 po, 1 p.m. onwards, magpiprepare lang po kayo ng -1. Siyempre po, dapat ito ay Christian song. At kayo po ay kakanta po sa harap ng ating lamhead, ng ating head singer, ayan, at ng ilan pa pong committee, ng mga head ng ating lam. Again, wag po kayong mahiya. Okay, kung tinatapik po kayo ng God na makasama po namin sa music ministry, ayan, punta po kayo dyan, February 7 po yan, Saturday, 1 p.m. onwards. Ayan. At sa mga, kung may tanong po dyan, lapit lang po kayo sa ating lamhead, na si Sister Sunshine Balbastro. Ayun siya. And then, Feb 17, ayan, ito naman po ay para po sa lahat ng LAM members. Yung mga nasa loob na po ng LAM. Ayan, ito po ay voice technique. Ito po ay gaganapin dito lang po sa church. Holiday po yan. Tuesday, holiday po yan. February 17. Workshop and training po. Ayun nga po, voice technique po. Pero po ito po ay may mga counterpart. Ayan. Yung mga nasa ibang department, like kung musicians ka or dancers ka or nasa multimedia ka, meron ka pong counterpart na 100 pesos. And kung ikaw naman po ay nasa loob na po ng singers, yan, nagpapaawit ka na po, ayan, ikaw po ay may counterpart po ng 150 pesos. Ayan, pag kung may katanungan, wag pong mahiyang mag-chat or lumapit kay Ate Sunshine. Ayun lang po, wala na po siguro akong nakalimutan. Ayan, God bless po sa, ano po, ayan. May pentel pen na po dun sa harap. Pag gusto niyo na pong pumirma dun sa ating pledge, wag po kayong mahiyang humingi ng pentel pen sa ating mga ushers. And again, ayan, may hindi pala ako na welcome, sorry. May nakaligtaan po pala ako. May bisita po pala tayo from Riyadh. Kabataan na po siya dati, ayan, si Kuya Rafael. And kasama niya po ngayon ang kanyang buong family. Ayan, welcome po Kuya Rap. And sa kanyang may bahay, at sa kanilang mga anak, welcome po. Ayun, okay na po. Ayan, okay na po. God bless po sa bawat isa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Huwag po nating hayaan na hindi po makamayan yung bawat isa.